Hello, hello, hello. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Alam niyo po, recently, this past few days, meron po tayong hindi naman siguro bagong issue. No? Matagal na pong issue. At ngayon nga po, kahapon actually, pinost namin sa FB page ng sa Barangay Tayo yung bagong luma na proposal ni mismong Speaker Faustino D. Bogie D. Ng House of Representatives. At sinabi nga niya na ang Magna Carta for Barangays Act na kanyang ifinail last August 2025, isa sa mga priority measures ng House of Representatives. Isa yon sa mga 7 na priority bills ng House of Representatives. So maganda ho pag-usapan po natin kahit sandali lang po sapagkat ating pong ni-review yung Senate Bill 3533. Sorry, nag-isip ako doon. At atin na pag-alaman, alam nyo, kasi kami ho ang unang nag-push niyan, unang-una na ho Undersecretary Martin Dinyo. Pinush ho yan 5 years ago. Tapos 4 years ago, bago ho kami magkakasama din sa Barangay Tayo, siya po ang original host ng sa Barangay Tayo, yun talaga ang kanyang pet bill. Umaattend ho siya ng hearing sa Kongreso at tinatanong po siya tungkol sa Magna Carta for Barangays Act. At lagi niyang pinagdadasal at lagi niyang pinaglalaban ang mga barangay officials and employees po ng ating mga barangay government. Yan. Government nga ba? At yung Republic Act 3533, doon po sa kanyang explanatory note, doon po sa unang-unang pahina, ang nakalagay po doon hindi na or dapat hindi na tratuhin na voluntarism lamang ang mga barangay officials. Dapat daw po it's high time na tratuhin na silang isang regular government employee, okay, or regular government official. Yun naman talaga ang nilalaban natin sapagkat kasi hilaw tayo mga barangay officials tsaka mga barangay employees. Hilaw na hilaw po tayo. Hindi natin alam kung ano ba tayo, gobyerno? Kasi kung gobyerno, mayroon tayong fixed salaries, income, and benefits. Pero kung sasabihin mong honoraria ka lang, that is in the spirit of voluntarism. So hilaw tayo, hindi natin alam at hindi alam ng gobyerno at ng taong bayan, regular government employee ka ba? Diba? We are not even covered by civil service law. Excuse me po ha. So, we are not even covered by the civil service. So, meron tayong, actually, we are left on our own. Kasi ang batas para parusahan ang mga empleyado o opisyal ng gobyerno, of course, alam natin, Ombudsman, Sandigan Bayan, hindi ho ba? Pero doon din napupunta ang mga barangay employees and barangay officials. Hindi ho ba? Pero pagka naman may utos ang national government, ang una naman tumatakbo, ang una naman ng utusan ang mga barangay. Hindi mo naman mauutusan ng agad-agaran ang local government unit sapagkat tayo ang frontline tayo ang nakaharap talaga sa tao. Kapitbahay natin talaga yung mga yan At ang unang-una nga hanapin talaga, alam naman ninyo to at alam din naman ng lahat, ang barangay government. So, it is high time, yes, I agree na it is high time, panahon na dapat i-consider na regular government employees ang mga barangay officials and employees. So, anong ibig sabihin pagka naging regular government employees? Pag naging regular government employee ka, ang barangay will become a basic unit, not only a basic unit, but a regular government agency of the national government. So kung yun, maging ganon, di tayo, halimbawa, kayo, hindi mo na ako nakaupo
kayo ng mga barangay officials and employees, i-consider na regular government employees at bibigyan na po kayo ng fixed salaries and income tsaka mga benepisyo na tinatanggap ng regular government employees, lahat ng empleyado sa gobyerno. Ano hong hindi nyo natatanggap? Hindi nyo natatanggap. Wala ho kayong SSS, bahala kayo sa buhay nyo. Kung wala kayong SSS, GSIS, hindi kayo makapag-GSIS, wala kayong impok, wala kayong loan sa GSIS, pupunta pa kayo ng Land Bank, Veterans Bank. Panahon ko kasi Veterans Bank pa, Diyos ko po. Tapos, wala kayong Christmas bonus or any entitlements. And even, yung bang pinadadala yung mga government employees sa ibang bansa para makapag-aral, maging scholar, yung mga ganun po. At ang dami-dami pa po niyan. I'm trying to think back noong pong ako yung civil servant sa Senado. Ang dami po namin yan and hindi kami naghihintay ng loan. Dumarating yung bonus sa amin. Para sabihin ko po sa inyo, every month. Yan po ang buhay ng government. And sasabihin ko po sa inyo ngayon excuse me nagsislurp pa. Sasabihin ko po sa inyo ngayon, yung inalisan kong posisyon noon sa Senado as Committee Secretary of the Senate Committee on, first Foreign Relations, and then second, hinawakan ko yung Committee on Energy. Ano po? Yung inalisan kong posisyon, kumpara sa posisyon ko ngayon, huwag naman sana magalit ng GNN, napakalit ng sweldo ko. Lumaki na po ang sweldo ng mga government employees and officers. Sa totoo lang, marami sa mga kaibigan ko ang nasa private. Pero kapag ikukumpara ang sweldo sa private ngayon, vis-a-vis sa gobyerno, napakalaki ng sweldo sa gobyerno. Depende po yan kung anong agency, of course. Depende po yan. Kung halimbawa, Bureau of Plant and Animal Industry, which is hindi man ako nagtrabaho doon, nanguhula lang po ako. I think mas maliit yan kung kumpara mo sa mga civil servant sa Senado o sa Kongreso. But ang alam ko is it's in the 70s, 80s, 90s, 100,000s yung posisyon ko na iniwan. Pwera pa yung emoluments, bonus, entitlements, leave, credits, what have you. Yan. So, you can expect na dahil nga magiging kung papasa teka muna, mamaya na muna natin pag-usapan yon. Let's just say pumasa, ang laki ng itatalon. At ito na nga po yun. According to the explanatory note and Section 1 of Republic Act 3533 o ang Magna Carta for Barangays Act na mismong Speaker of the House ang nag-file and mismong siya na nagsabi na priority measure po nila, that all barangay officials shall be considered as regular government employees entitled to fixed salaries and income, entitlements, emoluments, kung ano, benefits, mga ganun, insurance, medical, dental, mga ganun po. Hindi ko naman memorize lahat, pero you get the picture, alam niyo na ho yun. At, ang Section 2 yata nila, whatever, kung ano, yung isa sa mga provisions nilang pinaka-importante na pag-uusapan natin, yung ilalaktaw ninyo, kung magkano. Ang punong barangay, magiging equivalent na o equal na o kapareho nyo na ang miyembro ng sangguniang bayan, munisipyo man yan o city. Halimbawa, kung let's just say sa first class municipality ng probinsya, ang konsihal doon earning 80,000 pesos ang salary. Hindi ako sure kung nagkamali man ako mga konsihal, pasensya na po kayo. Pero sa first class municipality, let's just say 70 to 80,000. Ang mga kapitan, equivalent na. Yan. Pag naging regular government employee po kayo, considered, Kasi ang local government units are considered as regular government employees. May mga civil servants po doon. Ang mga elected, iba po yan. Pero, still, you will receive benefits and salaries from a
regular government employee. Okay. So, punong barangay, 100% na equal kayo sa sangguniang bayan member or sangguniang municipal or city, whichever is the case. Kapag kayo ay sangguniang barangay member o kagawad, kumpara sa isang konsehal, whether municipal o city, tataas ang sweldo nyo ng 80% sa salary nila. So, halimbawa, sa city na lang muna. Kung halimbawa, para madali yung math sa akin, ha? Ito ay kunyari lamang. 100,000 ang sinisweldo ng isang konsehal. Magiging 80,000 kayo kasi 80% of 100,000 is 80,000 pesos. So, magiging 80,000 kayo. Ang laki yung tinaas. Kasi nung umalis ako, way back 2019, nag-abroad nga po ako, ang sweldo ko po noon is, ang iniwan kong sweldo is 22,500 pesos. Ang alam ko, nagtaas na ngayon. Ang tagal na yun eh. So I don't know kung 25 ngayon yung mga taga-Paranaque na kagawad. Hindi ko alam ang sweldo ng mga konsehal, pero from what I assumption lang, kunyari lang, mga 100 yata. Kasi kami, first class city ang Paranaque. 100 plus, I don't know, hindi ko alam. So, dahil nga binibilang sa regular government employees, marami pang emoluments yun, marami pang entitlements, maraming benefits, insurance, beneficio, medical, dental, lahat. So, ang saya, di ba? Okay. Yung barangay secretary at barangay treasurer, magiging 75% naman kayo ng sweldo ng isang sangguniang bayan member, munisipyo man o city, kung ano man ang nasa lugar ninyo. So sabihin na natin 100,000 para lang madali sa math sa akin, ha. Huwag kayong mag-i-expect. Pero sabihin na natin first class municipality o third class city 100,000 sa probinsya. Magkakaroon kayo ng 75,000. Oh, ang laki. Barangay secretary and barangay treasurer. So yan po ang nakasaad sa mga provision ng Republic actually. House Bill 3533. So, Kagawad Butch, ano na mangyayari? Well, ito ang akin lang. Ayon sa Republic Act 3533, ang punong barangay lamang, ang sangguniang barangay member, ang barangay treasurer at ang barangay secretary lamang ang magkakaroon at magiging regular government employees with fixed salaries, income, and benefits. Ayun lang po ang nakalagay na aking kinalulungkot sapagkat kung magpapasa ka ng Magna Carta for Barangays, hindi ako naninira po, ha. And I'm sure mababago yung batas na yan paglaon-laon, pagdating sa session, pagdating ng plenary. Wala pa naman sa first reading, wala pa naman sa committee. I think Committee on Local Government and Committee on Civil Service ang hahawak niyan sa House. No. So wala. Wala ang mga barangay employees like BNS, BHA, BHW, Driver, Tanod. So mga kapitan, mga kagawad, SEC at saka TRES. Pagka ito ay umuusad na, ipaglaban natin na dapat lahat. Dito makikita yung karakter natin, no, yung ugali natin na hindi dapat tayo maging selfish. Hindi ko po sinasabing ganun ang mangyayari, pero dapat ang batas. Pag sinabing Magna Carta, ang ibig sabihin na Magna Carta, all-encompassing, ibig sabihin lahat. Hindi lahat ang punong barangay, sangguniang barangay, treasurer, at saka SEC. Kinakailangan lahat tumaas. Now, I'm very sure na sasabihin, halimbawa, kayo naman ang mas malapit sa kanila eh. Kayo nga nasa liga mga kapitan. Ipaglaban po ninyo na dapat lahat. Alam ko namang ipaglalaban ninyo dahil hindi naman, wag na lang po yung kagaya nung nangyari nitong Republic Act 12232 na lahat kahit na alam nila na politika masyado yan, o sige, let's go na. Di ba?
Pero ito, iba to. Buhay na ng taong bayan ang sinasabi dito. Buhay ng barangay. Hindi pwedeng tumaas kayo ng 80,000 pesos at ang barangay tanod nyo remains to be 2,000 pesos a month. Karamihan dyan, 500 or 750. May kinausap na ako, sinabi ko, totoo ba yun? Ibig sabihin ng 500, 250 kada kinsenas. Pansigarilyo lang yan. Baka hindi pa magkasya. Depende sa brand ninyo. Tsaka gin. Wala kang mauuwi. Voluntarism talaga yan. So, hilaw yung bill. Hilaw ang House Bill 3533, kung tama man yung number ko, pasensya na, bago kasi. Dahil para sa atin po, para sa barangay tayo, dapat lahat mabibigyan ng increase, mabibigyan ng fixed salary at ikukonsidera na regular government employees na lahat. Para may mga civil servants na nagtatrabaho dyan. Hindi basta-basta maalis. At qualified na qualified. Tataas ang antas ng barangay. Kasi kahit naman tumaas ang punong barangay tsaka mga hagawad, even yung SEC tsaka TRES, pag natalo sila, wala na eh. Pero may iwan dyan, kung ikukonsidera mo na regular government employees, yung mga civil servants na nag-apply. Hindi, pag may bagong kapitan na, hindi basta-basta matatanggal yung mga civil servants. Kasi may lisensya sila eh. Board passer sila. So, kung may magsasabi sa inyo, sir, sabihin niyo na lang na sa inyong mga congressman, isama natin po, alam ko naman sasabihin niyo po yun, paglaban po natin ng mga maliliit natin mga empleyado. Sir, sama ho natin to. Ay, isasama yan. Huwag kayong mag-alala, isasama yan. Teka muna. Ano yung palagi ko po sinasabi sa inyo? Na pag hindi sinabi ng batas, edi wala. Expressio unius, exclusio alterius. Yan ang pinaka-importante yung tatandaan nyo pag nagbabasa kayo ng batas. Pag hindi expressly hindi nyo nakikita na sinulat mismo sa batas, edi wala. Kaya kinakailangan nakalagay doon, ang suggestion ko ay i-amend ang batas pagdating po ng committee hearing. Alam ko mangyayari po yun. At ilagay doon ay kasama ang buong empleyado ng batas. And I suggest na rin na total naman, manggagawa tayong mga Pilipino, I suggest na lahat na lang sa barangay minimum wage earners. Kasi kung tatatuhin natin ng ordinaryong manggagawang Pilipino na tinaasan ng minimum wage, ewan ko, 15 ba o 16? Dapat sa barangay ganun din. At the very least, minimum, from driver to janitor to tanod to at least man lang, minimum wage up. Kasi kinukonsidera na natin silang manggagawa, regular government employees or Pilipinong manggagawa. So, yun po ang message ko. Tignan niyo po yung batas. Huwag ho tayong basta-basta na papalakpak na naman at dahil tayo ang involved, kagawad o kapitan, SEC, tsaka papayag tayo, sabihin natin sa Kongreso pag pinatawag ho kayo, agree ho kami. Kasi may iiwan. Hindi pa pwedeng iwanan tayo sa barangay. At least man lang regular, maging ganun din po sila. And ang advice ko nga, suggestion ko nga, kayang-kaya naman ng gobyerno to kung wala lang nakawan, dapat minimum wage earners na lahat. Wala na dapat, 2025, may nasweldo pa 1,000. Diba naman yan? So, in the spirit of unity and oneness for everyone, wag muna tayong mahibang sa napakagandang pangako. Pero, sana ipagdasal natin na matuloy at lahat po na nagtatrabaho sa barangay kasama sa pag-angat para everybody happy. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.